Ano ba yan, Dick? Maawa ako sa'yo. Ano na? Masakit sa dibdib. Hindi na kita pipilitin, ha? Hindi na kita pipilitin, ha? Hindi, napapayak na rin ako sa inyo, di ba? Sabi ko maawa ako sa'yo. Kaya, mag-decide ka. Maghahating gabi nung kami pumunta sa Divisoria para mamili ng gulay para sa mga nabiktima ng pagsabog ng Bulkang Taal. Dito ko unang nakita ang batang kargador na nagngangalang Dave. Napukaw niya ang aking atensyon dahil napakamura pa ng edad niya para pasukin ng ganitong uri ng trabaho. Kargador sa umaga, kargador sa gabi. Sobrang awa ang naramdaman ko sa batang ito kaya hindi ko sinayang ang pagkakataon para makausap siya at lalong bumigat ang damdamin ko nung marinig ko ang kanyang kwento. 1 taon na ang nakalilipas mula noong una naming pagkikita ni Dave at masasabi kong napakasarap sa pakiramdam na ang batang nooy inalipin ng kahirapan, pinagkaitan ang kamusmusan ay isa ng batang masiyahin na punong-puno ng pagmamahal. Ang batang kargador ay traidor na ngayon. Kinukontak mo ako eh. O sige, nasan yung pera? Huwag niyo kong alagaan, nasan yung pera? Di ba? Ako mayabang po ako, hindi po ako mayaman. Nasa po ba yung pera ko? Aray ko, di na ako kasalita. Ay, ito po pala yung pera ko. Buti nasa akin. Baka? Buti nasa akin na yung pera ko. Nahawakan mo na. Nabahaan ko na rin. Ang dagaramdam. Sarap po eh. Pakita mo yung... Pero ako kukunin ko na lang po yung kita. Malaki-laki din pala yun. Angat ako. Makikita ko sila sa likod ko. Ay, nabulag ako. Eto, correction lang po. Sila po yung sumira ng buhay ko. Sabi niya, promise. Okay. Na mga sponsor na nagmamahal sa kanya. It's because that is our promise to him. That is our promise to him. So malinaw na si Dave kaya umalis sa Manalasas family kay Tatay Tekram dahil pinangakuan nyo si Dave. Nag-promise kayo. Ayan, dito palang finish ka na, Daisy. Finish na kayong mga wakwak kayo. Stephen. Ayan na. Ha? So malinaw dito na kaya umalis si Dave dahil pinangakuan nyo. Ha? That is our promise to him. Huli ka na naman! Huli na naman kayo! Anong Daisy? Eto na, lumabas na. Pinangakuan nyo naman pala. So meaning, palabas lang yung dahilan ni Dave na sinampal siya, pinalo siya. Palabas lang. Dahil ang katotohanan, kaya umalis siya doon dahil pinangakuan nyo. Pinangakuan nyo. Pinangakuan naman pala. That is our promise to him. Pusang gala. Pinangakuan talaga. So binulag nyo. Brainwash nyo. Pinangakuan nyo si Dave. Kaya umalis kay Tatay Tekram. Ang linaw. So Tatay Tekram, meron na tayong sagot na malinaw. Hindi dahil sa pamamalo mo o sa pagdidisiplina mo. Kumbaga parang panakip-butas na lang ni Dave yun dahil pinagtatakpan ni Dave na siya ay pinangakuan naman pala ng mga gunggong at mga wakwak na to. Tapos ang usapan. Diba? So, ibig sabihin, mga peke kayo. Alright, sayaw tayo. Come on. Hey! Mga taong peke, maraming mga taong peke. Nagpapanggap sila na tunay, pero ang totoo'y hindi. Yan ang mga taong peke, sa una ay mananatili.
Kasi nga feeling perfecto, tinalo pa sa epekto. Pag napektusan to, siguradong layas ang bad spirit. Mga taong peke, maraming mga taong peke, magpapanggap sila na tunay, pero ang totoo'y hindi. Yan ang mga taong peke, sa una ay mananatili at pupurihin ka palagi upang makuha ang minimithi. Ako si Mama Bear, nakikisali rin kasi inggit sila sa beauty ko na may dating. Sa kuko pa lang ng katawan, wala na sila. Lalo na kapag ako ay kumalandag na. Mga taong peke, maraming mga taong peke, magpapanggap sila na tunay, pero ang totoo'y hindi. Yan ang mga taong peke. So, ayan guys, no? Sana nagustuhan nyo tong kinompose ko na kanta. At suportahan nyo po ako sa aking gaganapin na, ano tawag doon? Gaganaping concert. Opo, ayan. Sana nagustuhan nyo po itong taong peke. Compose ko po ito para sa mga wakwak na peke. Ano po? Ayan. Opo, ayan. Mga taong peke, composition ba? Composed by Papa Bear. Lyrics at saka tono. Ayan. By Papa Bear po yan at suportahan nyo po ang aking magiging concert yan. Para sa mga taong ganito na peke, okay, katulad ni Dave, peke din. Kasi pineke nila si Tatay Tekram. Oh. Diba? Ayan po yung aking sariling komposisyon para po sa mga taong peke. Tuloy tayo. Okay? Malapit na, malapit na. Alone. Alone. O, diba? Oh. Yun. Kaya ikaw na nagpo-post at nag-trigger ng kung ano-ano at nagpo-post ka pa ng mga communication ninyo, mahiya ka. Ay, ako pa mahiya. Ikaw yung mahiya. Ha? Ikaw ang dapat mahiya. Kayo ang dapat mahiya. Okay? Sa balat mo. Hindi namin sinabi na susuportahan namin lahat ng nakapaligid sa kanya. Okay, hindi raw nila sinabi na susuportahan nila lahat na nakapaligid daw kay Dave. Okay, dito guys, no? Nalaman natin na hindi pala nila suportado etong si Apple. So, bakit ganon yung comment ni Apple doon sa Facebook yata yun, no? So, maliwanag na scripted yun. Okay, so ngayon, no, nalaman natin mula sa iyo, nalaman namin mula sa iyo na pinagdadamutan nyo pala si Apple. Okay, kasi ayaw nyo isama si Apple pala sa pero parang pinapalabas nyo dati na kasama si Apple, di ba? Okay, pinapalabas nyo yun, kahit nga si Biena, di ba, sinabi niya yun. Di ba? Pero ngayon, hindi na ba kaya ng budget? Hindi nyo na lang aminin na hindi na kaya ng budget. Sabi ko sa inyo uubusin ni Gador ang pera nyo. Tapos sasabihin ni Gador sa kanya yung pera nyo. Diba? What we promise to him is... Ayan na naman yung promise. Malinaw malinaw na pinangakuan naman pala. Etong si Dave. Siyempre kahit sino ba naman pangakuan diba? Kahit sino ba naman ang pangakuan si Tatay Tekram. Wala namang pinapangako si Tatay Tekram kay Dave Meron ba tayong narinig kay Tatay Tekram na si Dave ay pinangakuan siya? Wala. Wala akong narinig. Kayo, meron ba? Ako kasi wala Ang alam ko lang kasi, gusto niya lang mabago yung buhay ni Dave. Okay? Gusto niya lang ni Tatay Tekram na mabago yung ugali ni Dave. Yung pamumuhay ni Dave. Gusto niya lang mabago. Yun lang. Pero wala siyang pinangako na kahit na ano. Tama? Tama? Wala. Kasi kung ano yung kaya niyang gawin para dito kay Dave, ginagawa niya. Okay? Pero, eto na pag-alaman natin pala, na itong mga wakwak, inamin ni Daisy na pinangakuan. Kaya po umalis si Kargador kay Tatay Tekram. Okay? Pero kung malawak ang utak at pag-iisip ni Gador, hindi niya inisip yung pangako, yung pera, o kung ano mang pangako yan, at mas sinunod niya, o kaya kung may prinsipyo siya talaga, kung may prinsipyo siya, hindi niya iwanan si Tatay Tekram, kahit na ano pang pangako yan. Ibig sabihin, si Gador, hindi niya inisip kung ano yung sakripisyo ni Tatay Tekram nung siya ay iblinag niya itong si Kargador. Hindi
hindi niya naisip 'yun. 'Di ba? Pero dahil sa pangako ng mga wakwak, nasira lahat 'yon. Dahil sa promise ng mga wakwak, okay, parang nawalang bula yung ginawa na sakripisyo ni Tatay Tekram. 'Di ba? Ganun kasimple yung paliwanag dito, Daisy. At ikaw na mismo ang umamin na pinangakuan nyo talaga si Dave. So alam na namin, yun na yung resulta. Kaya siya umalis. Kasi pinangakuan nyo. 'Di ba? Ang lalaan nyo talaga. Okay? To support him in every needs. In 'Di ba? Pinangakuan nyo na susuportahan nyo si Dave sa lahat ng pangangailangan niya. Okay? So gagawin yung tamad talaga. Shoutout kay Ate Marie Chris. Gobrin, salamat po sa pakape. Opo, salamat. Thank you po sa blessing. Ayan. 'Di ba? O kayo ba naman pangakuan ng ganyan na lahat ibibigay sa'yo. Lahat ng kailangan mo ibibigay sa'yo. 'Di ba? Pusang gala. Oh, grabe. Sinong hindi dyan? Pero kung may prinsipyo kang tao, may prinsipyo ka, may pinanghahawakan ka, hindi ka basta-basta malilin lang sa ganyan. 'Di ba? Oh. every needs. O, diba? Hindi namin sinabi na ganito, ganyan-ganyan. Ang lalaki ng katawan, magbanat naman kayo ng buto. O, ayan naman. Sinabihan mo na naman si Dave, ang lalaki ng katawan. Si Dave at saka si Papa Francis ang sinasabihan mo dyan, na ang lalaki ng katawan, magbanat naman sila ng buto kasi umaasa sila sa sponsor, Sponsor, May bago na naman tayo. O baka sabihin mo namang, ito, ikaw nagsabi, ha? O, ayan, yung mga editor dyan, alam nyo na. Sabi na ganito, ganyan-ganyan. Ang lalaki ng katawan, magbanat naman kayo ng buto. O, ganun lang naman yun. Pagpapatulan, magpo-post ka ng ganon, what are you implying to? Diba? You have ulterior motives of your own. Kaya, May motives talaga kami dito. Ha? Kami mga nagpo-post, may motibo talaga kami. Alam mo kung anong motibo? Ang pabagsakin kayong mga wakwak. Alam mo na. Ang pabagsakin niyang kargador na yan. Ang pabagsakin kayo. Ha? Kasi yan yung ginagawa nyo kay Tatay Tekram Ha? Kala nyo magagamit yung si kargador para bumagsak si Tatay Tekram? No. Kayo ang pababagsakin namin. Hindi man si Tatay Tekram ang gagalaw, kami ang gagalaw para kay Tatay Tekram. Hindi kami inutusan ni Tatay Tekram, hindi kami binayaran ni Tatay Tekram. Choice namin to dahil alam namin nasa tama kami. Alam namin na si Tatay Tekram nasa tama din. Wala siyang ibang hangad kundi ang makatulong sa kapwa niya. Okay? Alam namin yun. Alright? pwede ba? Ikaw lang naman yung may gusto na ganon, kaya huwag mo namang idadamay ulit yung bata. Hindi pwedeng ididama yung bata. Kasi siya yung nagsimula ng lahat-lahat na yan dahil yan sa inyo. Siya yung nagsimula ng lahat dahil yan sa inyo, mga wakwa kayo. Dahil nga, pinangakuan nyo si Dave, pinangakuan nyo, paulit-ulit mo sinabi, nag-promise kayo kay Dave na ibibigay sa kanya lahat-lahat ng pangangailangan niya. Okay, kaya siya umalis. Tapos sasabihin nyo dati, anong dahilan? Tatanungin mo pa, anong dahilan? Ba't ka umalis? Kunyari pa kayo, yung pala pinangakuan nyo ng kung ano-ano, pinangakuan nyo na ibibigay lahat ng pangangailangan. Oh, di ba? Oh, kayo na mismo ang nagbisto sa sarili nyo. Ibinisto nyo na yung sarili nyo, Daisy. Hindi na kami nahirapan para mag-research pa kung ano yung dahilan ng pag-alis ni Dave. Dahil yun ang isa sa dahilan. Ay yung pinangakuan nyo siya. Okay? Diba? Napahiya ka na sa sinabi ko, hindi ba? Ay, ikaw yung napahiya dito, Daisy. Walang napapahiya dito, ikaw ang napahiya. Wala siyang sariling pinagkakakitaan. Walang sariling pinagkakakitaan si Gasol, si Kargador. Bakit sinasabi nyo na may 2.7 million siya? So kung wala siyang sariling pinagkakakitaan, paano siya nagkaroon ng 2.7 million na hinahanap nyo at gusto nyong kunin kay Tatay Tekram? Eto napakalinaw na resibo na to. Na ikaw mismo, Daisy, ang nagsabi na wala siyang sariling pinagkakakitaan. Walang sariling pinagkakakitaan. So, ano yung hinahanap nyo na 2.7 million? Kung wala naman palang sariling pinagkakakitaan ng kargador na yan. So, malinaw na hindi sa kanya yung 2.7 million na hinahanap ninyo ni BJ. Ay ano tong kinukuha niya na pera kay Tatay Tekram ni Dave? Ano tong kinukuha ni Dave kung wala naman palang pinagkakakitaan yan? Kinukontent niyo ako O sige, nasan yung pera? Huwag niyo kong alagaan, nasan yung pera? So, asan yung, ano yung hinahanap ni Dave na pera?
Kung wala naman palang pinagkakakitaan yan. Kung sinasabi mong asa lang pala sa sponsor yan. Ha? Asan? Ha? Ha? Wala talaga. Wala. Okay? Ang linaw, Daisy, na sinasabi mo dito. Sarap,